Magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa Usapang Politika on YouTube and Facebook. Ibinalik ko na po yung aking Martian headset kasi maraming nagreklamo, mahina daw yung pick up ng aking sound. Hindi nila naintindihan yung sinasabi ko. So anyway, ngayong araw na to, pag-uusapan natin itong kontrobersiya ng disqualification o to be accurate, yung magpapakansela sa Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos. Para sa akin, unang-una gusto ko munang ilahad sa inyo dalawang bagay. Una, hindi ako abogado. Maring sabihin ng mga tao nagpapanggap akong lawyer, hindi naman ako lawyer. Ako po ay political scientist at bilang nagtuturo ng political science, sinasama po namin ituro sa mga kurso namin ang pag-intindi sa konstitusyon at sa saligang batas at sa mga proseso sa gobyerno. So meron po naman tayo limitadong naintindihan dyan, bagamat hindi tayo abogado. Pangalawa, siguro hindi na maligid sa inyong kaalaman na ako po ay nasangkot sa isang kaso noon. Ako nag-isa sa mga nagpetisyon laban sa isang presidential candidate noong 2016. At ako po ay walang isinangkot na abogado noon. Ako po lahat na nagsulat ng petitions, ng sagot. At dahil doon ay na-expose ako sa maraming mga election-related jurisprudence ng korte. So meron naman po akong nalalaman ng kaunti, bagamat hindi ako abogado. At nakatayo nga tayo, isa tayo sa ilan lamang, hindi ko sinasabing ako lang ilan lamang sa mga hindi abogadong tumayo at nag-argue sa Korte Suprema sa isang oral argument. So sa limitado ko pong pagkakaintindi, gusto kong suriin itong kaso laban kay Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagkandidato bilang presidente. Unang-una gusto kong sabihin na malinaw ko nang sinabi sa inyo na bagamat nangunguna si Bongbong Marcos ngayon sa survey, although maaga pa, pero nangunguna siya ang layo ng kanyang agwat kung papaniwalaan natin yung ginawa ng SWS, hindi ko siya susuportahan at nalahad ko na ang dahilan kung bakit hindi ko siya susuportahan. At kabilang dyan yung rason na sinasangkot dito sa petisyon para kanselahin ng kanyang COC. Yun nga yung hindi niya pagpa-file ng income tax return. Malinaw kasi sa akin na ang pag-file sa income tax return ay isang obligasyon ng isang mamamayan. Sa mga nagtatrabaho sa opisina natin, sa mga opisina, sa gobyerno man yan o pribado, alam naman natin na meron tayong mga tax withheld. Ano ba yung tax withheld? Ito yung binabawas na automatic yung sa sweldo natin yung mga buwis na babayaran natin sa income tax. Okay? Ganyan din na nangyari kay Bongbong nung siya ay vice-gobernador noong 1982 at pagkatapos nung naging gobernador ng Ilocos Norte. Hanggang 1985, nagbayad naman po siya ng tax. Kaya mali yung paratang na siya ay nag-avoid o nag-evade, iba pala yung avoidance, na nag-evade siya ng tax. Kasi yun ay automatic ng wini-withhold. Kaya lang bagamat tayo ay nagbabayad ng advance nating mga taxes, kinokolekta na yan, obligado pa rin po tayo mag-file ng karampatang ITR, yung dokumento po yan na piniprepare na ng mga finance offices natin para pirmahan natin at i-file. Sa totoo nga lang yan, very clerical na lang yan, handa na yung form na yan, pipirmahan mo na lang yan, tapos isa-submit mo ulit sa finance office, yung finance office ng opisina, ang siya mag-file niyan sa BIR. So simple lang po yan na clerical process, sa totoo lang, pipirmahan mo lang yan. So, kung kini-question ko ang fitness ni Senador Marcos tungkol dito sa pagiging presidente, dahil yan yung maliit na bagay na yan, na very, very clerical, pipirmahan mo na lang, ay hindi pa nagawa. So, dyan ko siya fing-fault. At isa yan sa mga dahilan kung bakit marami akong agam-agam, kaya ayoko siyang suportahan sa kanyang kandidatura. Of course, please respect my opinion. Alam ko maraming nagagalit sa akin sa opinion, but that is my opinion. Bahala kayo kung suportahan niyo siya. Pero sa akin kasi, maraming mga bagay-bagay akong mga hindi maganda nang nakikita. Kasama na yung hindi niya pag-file ng ITR. Pero bagamat sinasabi ko yan,
hindi rin ako naniniwala na dapat kansilahin ang kanyang COC. Bagamat hindi ko siya susuportahan, hindi ibig sabihin na dapat wag na siyang kumandidato. Kasi maaring sa iba, susuportahan niyo siya. Ayon nga sa survey, 47% ng mga respondents sa SWS survey nagsabi na gusto nila maging Pangulo si Bongbong Marcos. At sino ba naman ako para alisan ang karapatan yung 47% na yon? Pero sa akin kasi, ang usapin dito, karapat-dapat bang kansilahin ang COC niya na siyang pinitisyon sa kanya. At dyan malinaw ako, bagamat hindi ko siya susuportahan, hindi rin ako naniniwalang dapat kansilahin ang kanyang COC. Sapagkat wala itong legal basis. Kasi ano ba dahilan kung bakit pinapakansela ang COC? Nito mga petitioners. Ang sabi nila, hindi daw pwede mong kumandidato si Bongbong Marcos kasi siya ay na-convict ng tax evasion. That is wrong. He wasn't convicted for tax evasion. Initially, he was by the regional trial court. Pero meron po tayong hierarchy of courts. Kahit yung na-convict na kayo sa RTC, pwede niyong iakyat yan sa Court of Appeals para rebisahin. So naniniwala ako sa hierarchy of courts, ang Court of Appeals, yung CA, may karapatan at kapangyarihang baligtarin o in fact, pawalang bisa pa nga ang judgment ng isang RTC. At sa atin, kapag ikaw ay dumulog na at nag-apila at na-reverse, yun na ang paniniwalaan mo, hindi na yung RTC, kundi yung Court of Appeals. At sa Court of Appeals, sinabi na bagamat hindi nga nag-file ng income tax return si Bongbong Marcos, hindi yun tax evasion. At ang na-convict siya, non-filing of ITR. O doon siya nasintensya at siya ay pinagmulta na lamang at inalis na yung penalty ng imprisonment. So yun po. Ngayon, yun ay hindi na naapila sa Korte Suprema ni Bongbong. Inapila niya yung pero winidraw at pinayagan naman siya ng Korte Suprema. Okay? Marami nagsasabi kaya inapila baka natakot na baka i-affirm ng Korte Suprema yung ruling ng RTC, ibaligta rin ng Korte Suprema yung decision ng Court of Appeals. Well, be that is may, the fact that it was withdrawn, the appeal sa Supreme Court, and the Supreme Court allowed it, means that the Court of Appeals ruling finding him guilty only for non-filing of ITR and sentence him not to jail, but just to a fine, is the one that is standing. And it's settled kasi nagbayad na siya ng kanyang fine o multa. So, ngayon, ang sinasabi ngayon naman nagpipetisyon, yun daw kasing pagkaka-convict niya for non-filing of ITR amounts to tax evasion, which is not true. And number two, it amounts to a crime of moral turpitude. Ngayon, tingnan natin. On a related case that involved Marcos regarding yun ay yata yung pagiging related sa mga properties nila. The Supreme Court, was deciding on another case not related to the tax case, but really it mentioned the tax case. Kasi ito yata yung kaso na kung saan sinisettle sino ba ang para magna-manage ng mga property ng dating presidente. So, doon sa kasong yon, ang pinag-uusapan ay yung i-appoint siyang executor ng will ng father niya. Parang ganon. Nag-executor siya ng last will and testament ng namatay na si former President Ferdinand Marcos. So, ang sinasabi ng korte dito, doon niya sinabi na yung kanyang failure, okay, pag-file ng ITR, hindi kaso ng moral turpitude. Nasa GR 130371 at GR 130855 ito ng Korte Suprema. Na kung saan malinaw na sinabi ng Korte Suprema at ito'y babasahin ko ha. Ito ang sabi ng court. Therefore, since Respondent Ferdinand Marcos Jr. has appealed his conviction relating to 4 violations of Section 45 of the National Internal Revenue Code
Ito yung kanyang failure to submit ITR. The same should not serve as a basis to disqualify him to be appointed as an executor of the will of his father. Ito mas importante na second sentence. More importantly, even assuming arguendo that his conviction is later on affirmed, the same is still insufficient to disqualify him as the failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Korte Suprema na nagsabi nito. So yung hindi pagpa-file ng ITR, bagamat naparusahan siya doon ng isang multa, hindi yun crime that involves moral turpitude. Ngayon sinasabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na ito daw ay obiter dictum lang, na parang yung pag-refer na hindi yun, ang pagsasabi daw ng Korte Suprema na hindi naman crime of moral turpitude ang hindi pagpa-file ng ITR. Yun daw ay parang incidental lang, na mention lang. Parang obiter dictum na hindi dapat gamitin as precedent. Ako naman, sa pagtingin ko doon, hindi obiter dictum yun kasi parang sinabi pa nga na merese, notwithstanding na maging final and executory yun, malinaw pa rin na hindi crime of moral turpitude ang hindi pagpa-file ng ITR. So, naandun yun sa point na yun na parang mismo yung Korte Suprema na nagsabi. So ano pang papupunta natin dito? Now, sinasabi ng mga kritiko ni Senador Marcos, ni Bongbong, na mali daw kasi ang judgment ng Court of Appeals. Hindi daw dapat ganon, hindi dapat nila binaligtad. At saka dapat hindi nila inalis yung sentensya ng pagkakakulong. Kasi nga naman kapag nakulong na si Bongbong, merong sentensya ng pagkakakulong at yun ay naging final, isa na naman yan at kapag lumagpas siya ng 18 months, nakalagay kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 12 yata ng Omnibus Election Code, nakalagay na hindi na pwedeng kumandidato ang mga tao sa anumang posisyon kapag ikay nabigyan na ng sentensya na pinal na more than 18 months ang pagkakakulong. Malinaw naman dito ang ganito. Hindi po tayo abogado. Hindi tayo naggagaling-galingan. Pero simple lang naman po ang aking logic dito. Meron tayong hierarchy of courts. Diba? Ang Court of Appeals, bagamat ang RTC ang nagsabi, ang Court of Appeals nagsabi na ito ang desisyon. Dahil ito hindi naman na-reverse ng Supreme Court, na-serve na yung sentensya ng multa, tapos na ang kaso. Hindi na pwedeng balikan yan. Granted without, be that as it may, granting without admitting or accepting that the court erred, the Court of Appeals erred, but in its decision, but that's final. Ngayon, hindi mo pwedeng magsumiti ka ng petisyon sa COMELEC at ang COMELEC ay mag-relitigate ng kaso. Walang power na po ganyan ng COMELEC, wala sa jurisdiction ng COMELEC ang i-review ang desisyon ng Court of Appeals. At kahit pa makarating ito sa Korte Suprema, itong petition na ito laban kay Bongbong sa kanyang pagkandidato, hindi na rin pwedeng baligtarin ng Korte Suprema yung desisyon ng Court of Appeals. Alam ni Justice Carpio yan, sapagkat ang naging Senior Associate Justice siya ng Korte Suprema. Wala nang kapangyarihan kasi lagpas na. Dahil ang mababiolate mo naman dyan, yung sinasabi nating double jeopardy, na ikaw ay hindi na pwedeng makasuhan ng isang bagay na nadesisyonan na sa ibang korte on the same act. Ang desisyonan ng COMELEC ngayon ay kung si Bongbong ba nagkaroon ng misrepresentation doon sa kanyang COC. Ito ngayon ang pupuntahan natin na susunod na topic. Pero to summarize, hindi po toong na-convict si Marcos ng tax evasion. Ang kanya pong violation ay hindi siya nag-file ng ITR at yun ay napagmulta siya, hindi siya nakulong at yun ay na-sentensya na siya doon at na-serve niya na yung penalty ng multa at hinabi ng Korte Suprema na hindi ho crime that involves moral turpitude ang hindi pag-file ng ITR. So kayo, huwag niyo siyang iboto kung ay nakikita niyong mali yung ginawa niya at ako nga ganun ang tingin ko. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat makansela ang kanyang COC just because of that. Because it will also deny the others who would like to vote for him that right to vote for him. Now,
On the issue about the cancellation of COC, alam ko to sapagkat ito ay paulit-ulit kong nababasa noong panahon na ako involved sa isang similar case na isa ako sa mga nagpetisyon. Sa ating kasing Omnibus Election Code, iba yung pagpakansila ng COC sa pagpapadisqualify. Ang cancellation ng COC o pag-deny ng due course sa isang COC ay nasa Section 78. Anong pagpapadisqualify sa Section 79? Ganito po kasi yan. Sa Section 78 proceeding, pinapakansil mo ang COC dahil nagkaroon ng material misrepresentation ang kandidato doon sa mismong COC niya on his or her qualifications. Kaya pag na-cancel ang COC niya, para rin siyang hindi kandidato. So hindi siya pwedeng i-substitute. Ito ngayon ang gustong mangyari naman nagpetisyon laban kay Bongbong Marcos. Makancel ang COC niya para wala na ma-substitute. Kasi papalitan siya ng Marcos din. Siyempre ayaw nilang Marcos ang tumakbo uli. Now you can see the sinister reasoning behind that. But because of that sinister reasoning, they forgot the technicality. That ang covered lang ng COC cancellation ay misrepresentation sa qualifications. Ako ang argument ko, tiningnan ko ating 1987 Constitution. Malinaw na nakalista doon kung anong kwalifikasyon sa presidente. Okay? Sa Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution, nakalagay, no person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Number 2, a registered voter. Number 3, able to read and write. Number 4, at least 40 years of age on the day of the election. And number 5, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. So natural-born citizen, registered voter, read and write, able, 40 years, at saka residente, yung kanyang residency. Okay? Ngayon, kapag isabihin mo, sa akin ang material misrepresentation, klaro, na sinabi mo sa COC mo na namimit mo tong qualifications na to. Okay? Wala naman po nakalagay dito na dapat wala kang conviction sa crime of moral turpitude bilang kwalifikasyon. At sa mga nakikita ko mga COC, wala naman pong nakalagay yan dun. Okay? Maring mali ako kasi maring iba na yung hindi ko nakita yung recent cut types ng COC. Okay? Pero sa Batas Pambansa 811, yung Omnibus Election Code, meron dong nakalagay na ano yung mga disqualifications na pwedeng mangyari. Yung mga dineclare na incompetent o insane by competent authority, disqualified yan. Yung mga nasentensyan by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense na ng sentensya ay more than 18 months imprisonment, disqualified yan. Yung mga nasentensya ng final judgment for a crime involving moral turpitude, disqualified yan. At yung mga walang mga permanent resident ng immigrant ng ibang bansa na hindi winave yung status na yun, disqualified yan. Malinaw na yung qualifications na nasa 1987 Constitution, pag na-misrepresent nyo yan, pwede mong ipakansila ang COC. Section 78 petition yan. Malinaw din na kapag ikaw ay nakaposes nito mga disqualifying attributes na in-enumerate sa Omnibus Election Code, dapat mag-file ka ng Section 79 proceeding. Ipapadisqualify ka. Kung talagang ang pananaw nito mga kontra kay Bongbong Marcos ay tama sila na siya ay dapat ma-disqualify, ang final dapat nilang petition ay Section 79 petition, which is to disqualify him instead of to cancel his COC. Kasi ang cancellation of COC, misrepresentation on the qualifications, not on the disqualifications. And the qualifications are clear as stipulated in the 1987 Constitution. Okay? Klaro. In fact, maraming desisyon ang Korte Suprema na kung saan ay pinag-usapan nila yung pagkakaiba ng Section 78 at Section 79. So hindi ko sinasabing walang karapatang magpa-disqualify ang mga tao kung naniniwala sila na talagang ma-disqualify si Bongbong dahil siya na-convict ng tax evasion, kung yun ang paniniwala nila,
at ang hindi pagbabayad ng ITR ay crime of moral turpitude, kung yun ang paniwala nila, ang dapat na finay nila ay Section 79 to disqualify him instead of COC cancellation. So in short, kung ako ang tatanungin mo, mali eh. Maraming mga legal infirmities yung petition na to. Kasi number one, gusto nilang iparelitigate ang isang kasong na desisyon na ng Court of Appeals na wala naman jurisdiction ng Commission on Elections at maging yung Korte Suprema kasi natapos na yung kaso. Otherwise, ma-violate ang double jeopardy rule. And number two, in fact, kung ako tatanungin mo, hindi rin tama yung petition kasi hindi naman talaga material misrepresentation ng issue, kundi the possession of a disqualifying attribute, allegedly. So mali din. Mali yung venue at mali pa rin yung final na petition. And because of that, I think the petition must fall and must fail. Of course, that is coming from a non-lawyer. Sige po, pero inuulit ko, hindi ibig sabihin kinukonsenti ko na yung ginawa ni Bongbong na hindi mag-file ng ITR. Maaaring yung 1985, mapatawad ko siya kasi nasa ano na sila noon, nasa Hawaii na noong 1986. Fina-file mo yan na year after eh. Eh noong February 1986, wala na sila sa Pilipinas. So February, March usually fina-file ng ITR. Nasa Hawaii na sila. Pero what about 1982, 83, and 84? But 3 taon sunod-sunod, hindi siya nag-file. Para sa akin, pagkukulang pa rin. At yun, bilang isang government servant, you should follow the law. And it is a fact that being convicted, the issue here is not being convicted of a crime involving moral turpitude. The issue here is being found guilty of violating the law. So sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Pero sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-plus ko niyo mga puso, at nakapagbabago sa inyong mga pananaw sa buhay, kahit sa usaping political lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. So, pababa na lang po ng pababa ang kaso ng mga COVID-19, pero huwag nating gayahin ang nangyayari sa Europa na bumaba nga tapos ngayon bumabalik uli dahil sa kapabayaan at pasawayan ng mga tao. Huwag na po nating ulitin yung nangyari na kung saan bumalik tayo sa lockdown o level 5. Okay? Sumunod po. Hindi na po kailangan mag-wear ng face shield kapag level 1 to level 3 ang alert level, pero mag-ingat pa rin. Kung akong susundin nyo, sa akin pag maraming tao, mas gusto ko pa rin mag-wear ng face shield. Parang ano ko rin yun, security. Ipa, magandang araw po sa ating lahat. Sa susunod uli, at lagi kong sinasabi, bilang pagtatapos, UP na ang imahal. Ani mo Lasal, magandang araw po sa ating lahat.